accidentally napindot niya yung share screen niya. So, nawala yung screen ko. Yan. So, wala na. Hindi ko na siya napansin. Okay? Kahit inulit-ulit ng mga bata, napagod na rin siguro sila kakasabi, ma'am, wala kami makita. Maliban sa mukha mo. Ayan. Okay. So, nandito ako sa epic group natin. So, ito yun, no? Yung popular topics in post, paulit-ulit ko tong sinabi. Ayan. Ito kasi, ang gamit ko is desktop. I guess, ganito yung makikita mo. And then, pag laptop yan, may ganito din. Popular topics in post. Tapos, ayan, naka-ID yan. According to your section. Tapos, nagdagdag ako ng lesson videos para hindi na kayo mag-backread sa wall, okay? Para pipindutin nyo na lang yung popular topics in post. Tapos, pindutin nyo yung, kumari, sinabi ko, proceed to the lesson video. So, pindutin lang yung lesson video. So, automatic yun. Ang lalabas na, mga lesson videos lang. Okay? Kasi naka-identify na siya. Yan. Tapos, ano pa? Section nyo, nandito. Okay, so for assignment number 1 and 2, ang nag-submit sa ilang-ilang ay 12. I don't know lang yung hindi ko pa na-scan yung buong wall mula sa simula nung nag-submit kayo. So, hindi ko pa nalagyan ng popular topics yung iba. Okay? And then, I guess yung iba nag-direct message kayo, ano. So, yun. Okay? So, later in the week yan, mapopost ko na sino mga nag-submit at ano ang grade ng mga nag-submit ng assignment number 1 and 2. Okay? So, by weekends na lang siguro. Okay? So, ito yun. Alam nyo na paano maglagay ng popular topics. Alam nyo na ba? Nandiscover nyo na kung paano? Uy, wala akong kausap. Oh, wait lang. Punta ako sa chat box. Okay. Oh, wala naman kayong reply din, okay? So, alam nyo na, ha? Hindi na tayo paulit-ulit mag-question and answer. Ma'am, hindi ko makita. Although, yung mga humiram ng Samsung Tab A, wala talaga, okay? Hindi lalabas yung mga topics. Pero I guess, parang pag tinype mo siya, in-encode mo, okay? Ikaw mismo yung naglagay. Sundan mo nga lang yung format nung topic na nasa FB group, okay? Kasi automatic masasasa doon, okay? Ikaw mismo yung mag-a-add topic, okay? Tapos, ayan. Nakita niyo yung team bodies, groupings. I suppose, dapat nakita niyo, okay? So, anong makikita sa popular topics? Ayan, PowerPoint presentation, and then PDF files, okay? Pag may sinend akong mga other readings, okay, na hindi part ng digital modules nyo, okay? So, sa announcement, makikita yung digital module. Ayan, ha? Yung quiz, nasa announcement. Ito yung groupings, yung mga team bodies nyo, nasa announcement. And then yung assignment, nasa announcement. Okay, so, para hindi na magtanong, ma'am, ano pong assignment? Pumunta kayo sa FB group kasi andito lahat. Okay? So, uulitin ko ang assignment, ang mahalagang announcement, and ang module ang para sa week na yon ay sa announcement lahat nakapin. Ha? Nakapin sa announcement. So, para hindi na kayo mag-backread ng mahaba sa wall ng FB group natin, pumunta kayo diretso sa announcement. Okay? Kasi yung recent post sa announcement, I guess yun na lang yung ano nga yun na lang yung diretso yung titingnan. Okay? So, hindi na kayo maghahanap. Ayan, nadidistract ako dito sa katabi ko. Ayan, nag-online class yung aking bunsong anak ko, 'di ba? Deadma ako sa kanya kasi may klase ako. So, ayan, okay? So, ito ang dilema ng teacher na nanay, okay? So, habang nagkaklase ka, yung anak mo, bahala siya sa buhay niya mag-online class sa tabi mo. Ayan, okay? So, I am presenting to you your section. Ayan, wait, I will hanap. Nakita niyo na ba to? Ilang-ilang?
Have you seen this? Opo. Opo, ma'am. Okay. Opo. Thank you, thank you. Nawala na yata. Ayan. Naririnig niyo ba yung klase niya? Ayun o, nagagalit na yung teacher niya. Ang ingay-ingay ng mga classmate. Ang hirap mag-online class sa elementary. Nako, buti na lang hindi ako LM. Ayan, so this is our ayaw, ayan. How are you? Wait lang. I will see kung paano nyo siya nakikita. Okay. O yun. Laki-laki ng write a comment. Okay. So, team buddies 1, we have Andres, Echanes, Giachon, Mangundayaw, Glino, and Valmores. Okay. And then for team buddies 2, we have De La Cruz, Alagos, Escobedo, Brusola, Dolatre, and Gumilla. And then for team buddies 3, we have Nebrida, Baldemor, Amoroso, Bernardo, Malion, and Prado. Okay? And then for team buddies 4, we have Gelua, Bongas, Elenon, Reyes, Santos, and Jamaica. Si Jamaica yung nagpa-correct Baredo. Ayan, si Baredo. And then we have, for team buddies 5, we have Galban, Ganiya, Tena, Sapico, and Laad. And for team buddies 6, we have Kalumayan, Luna, Gorgonio, Abugay, and Agam. Okay, so I have instructed you to create a team buddies group chat. Okay, in AP team buddies. Tapos, anong number? Okay, team buddies 1, team buddies 2. Okay? Pwedeng, yan. Pwede i-add nyo yung, ito, the leaders, kayo na bahala mag-decide kung gusto nyo i-add yung Ma'am Gigi Mondelo na account ko doon, ha? Oo. Kasi yon konti lang yung GC ko doon, yan. As in, wala pa yatang 10. Okay, so yun yung i-add nyo kasi every other day ko naman yun sinisilip. Okay, ino-open yung account na yun. Okay, and then, nasan na? Okay, nakikita nyo. Tinahanap ko yung messages natin. Ayan, ito. Okay, so far, anong mga team buddies na yung may kung ayaw nyo magsalita sa microphone, you can just type it over the chat box. Anong mga... Ma'am, wala pa pong team buddies 5. 5, wala pa. Gusto mo na ikaw na mag-initiate? Mukhang... Andito ba tong iba, Galvan? Sige po. Oh, yes, nak. Ikaw na, ha? So, si Jomar na ang inyong leader. Team Buddies 5. And then, kayo na mag-usap sinong secretary. Okay? So, ibig sabihin ba neto, the rest of the teams ay okay na? May leader na, may secretary na, and meron na ding... hindi ko pa na-check kasi yung mga reply ng mga leaders kung okay. I guess, Esil, okay na kayo, ano? Am I correct? Oo, yan. Si Esil, I guess ikaw yung anak yung unang nag-forward sa akin ng mga assignment nila. O yun. Ganyan gagawin natin. Okay? So, yung mga nagtatanong at naguguluhan, ma'am, ito po bang team buddies group na to ay pang-online lang? Hindi po. Okay? So, kaya ako nagpa-poll, okay, sa FB, sa GC natin na sino ang pure online, sino ang digital module, sino ang hard copy modules kasi nga para makita ko kung kanino kayo iti-team up. Okay, random naman yung pagbuo ng team buddies. Ibig sabihin, unang 3 online, okay, magkakasama, tapos dalawang digital module, tapos konti lang naman kasi ata yung nag-respond sa inyo ng hard copy. Okay, konti lang. Hindi kagaya sa, mayroon ako isang section
halos kalahati yata. So, medyo mahirap, okay, pagka ganun kadami. So, ngayon, ano ang responsibility ni team leader at ni team secretary? Okay, so si team secretary, she is the one who will be recording your assignment, okay? Kung ano yung sabihin ko na ipasa ninyo sa team buddies group ninyo, okay? Although I'm telling you now na lahat, okay? Lahat ng outputs nyo ay dadaan sa inyong team buddies groupings, okay? So lahat ng output ninyo ay dadaan sa inyong leader and secretary. Yan, okay? Bakit? Kasi mas mapapadali yung recording and yung collection ng inyong output. And mas mabilis din yung retrieval of data ko. Okay? And then at the same time, yung mga offline, okay, yung mga bihira lang makapag-online, meron silang ka-group, okay, na magtatap sa kanila. Oy, eto assignment natin. Oy, submission na neto. Parang itong itong inyong team leader, sila yung makiki-cooperate sa inyo para makapag-comply kayo. Okay? So, ang major purpose ng team buddies groupings is para mapadali, okay, yung inyong submission, and then mapadali yung inyong coordination. And at the same time, gusto ko makita sino ang team na may teamwork, okay? Sino ang leader na kahit online ang modality natin, talagang leader ka. Okay, whether nagkikita man tayo sa classroom or hindi, nakita ko na ikaw talaga ay leader. Okay, and what do you have to expect? Okay, if I see that the team is solid sa teamwork at talagang very good ang napili ninyong or ang nag-stand out ninyo na leader and team secretary, nako, may plus points by the end of the quarter. Okay, palagi yon. Kasi why? Kasi hindi porket sinabing, ma'am, grade 7 pa lang naman kami, so why do you have to identify? Yun na nga eh. Dapat yun, habang bata pa kayo, okay, na-identify na. Okay, ano ang capacity? Okay, ngayon, yung mga hindi, okay, for example, hindi ka leader, hindi ka rin naman team secretary, okay lang yun, okay? Kasi along the way, building up dapat yung team ninyo, okay? Kumbaga, along the way, dapat yung mga hindi leader ngayon, siguro naman magiging leader din sila, okay, sa ibang subject, okay? So yun, okay? If ever magkaroon ng ganito, okay, yung ibang subject yun. Pero ako, I am suggesting din sa mga co-teachers ko sa AP na gawin nila to kasi mas madali, okay? Mas madali yung coordination and cooperation, and ayun nga, mas nabibuild kayo, okay? Kahit offline ito, kahit online ito, yung sense of responsibility ninyo sa klase, hindi nawawala, okay? So, you have any question with the team buddies? May tanong po kayo sa team buddies, so okay kayo doon? Okay yun sa inyo? Sa inyo yung ma'am, may mga assignment po nila. Pinasa mo na ba? Sino ba? May nagpasa na sa akin. Ikaw ba yun, Nak? Esil? Hindi pa po. Sige lang. Pwede mo nang i-send. Sa Ma'am Gigi, Nak, ha? Doon mo i-send, ha? Opo. Doon sa isang account, Nak. So, yung mga team leaders, you may now send yung mga nag-submit ng assignment. And then, pinag-iisipan ko pa kasi kung ang daming na kasing GC ninyo, 'di ba? So, iniisip ko sana GC lang ng mga team leaders and team secretary, pero mukha namang hindi na kailangan. So, I guess sa group ko na lang i-propose yung format nung yung format ng record, okay? Paano nyo i-record, okay, yung sinubmit na assignment ng mga ka-team nyo, okay? Anyway, by the end of the quarter naman, wari yun, ginigradean ko yun, yung weekly assignment. By the end of the quarter, I will still check yung compilation. Ibig sabihin yung buo. Ano yung buong natapos mo sa AP, okay, na isang buong quarter. So, ibig sabihin, kung notebook yung ginagamit mo, kung naka-hard copy notebooks ka,
lahat nung nandoon. Okay, yun yung titingnan ko at gigradean ko yun, okay, by the end of the quarter. Yung mismo compilation notebook mo. Ganun din yon sa mga gagamit ng digital notebook. Okay, whether PDF man yon or JPG or JPG and PNG picture, okay, or PixArt file man yung ginamit mo para makompile mo yung lahat na activity mo ng first grading. Isa-submit mo pa rin yun, okay, sa team bodies mo. Okay, so yung team body pa rin yung doon ka pa rin magpapasa ng grand output natin para sa first grading. Okay? So, we proceed na with our lesson. Ayan. Pakita ko sa inyo paano i-download yung module, ha? Kasi, eto, pag nag-post ako na ganito, yung picture lang, para lang makita nyo kung ano yung sasagutan, okay? And for the benefit din ng mga offline, okay? Mga hindi pure online. Okay? Baka kasi picture lang yung kaya nilang makita, okay? Hindi nila kayang ma-download yung file, okay? Pero kung gusto nyo makita ng malinaw, i-download nyo yung module mismo, okay? Ito, AP7 Module 1, okay? Katangi ang physical na ASA. So, I will open. Ayan. So, pag clinic nyo yan, lalabas na yan dyan. Edit ko lang. Ha? Papalitan ko. Okay. Save. Okay. Kung phone. Okay. Yes. O, tapos, pag nag-download na siya, i-open mo na. Ma-open mo na yan. Kaya lang, although, merong ibang mga gadget na may tumatawag na kailangan ng PDF reader. Okay? Kailangan. Sino to? Mia, why are you calling? Okay. Anytime, pwede kayo tumawag doon. Naghanap pa kayo nakausap. Ayan, tawag kayo doon sa AP Classroom. Okay. So, ito ang itsura ng ating Module 1. So, this is the one that I will be discussing to you today. Okay? Kasi we were not, na-discuss ba to sa inyo last week? Naka-join kayo sa ibang class? O nag-diagnostic kayo? Diagnostic lang po. Okay. Nag-diagnostic lang. O, okay na yun. Okay. So, this is the module 1. Okay. So far, I guess, tapos na yung module 1 to 6, okay, ng AP grade 7 ng Batasan. Okay. Pero may mga minor editing pa kami ginagawa. Pero ito ay gawa ng mga teachers natin, okay, sa Batasan. Ngayon, pag may nakita kayong mali, huwag nyo i-post sa FB, ha? Kasi, sabihin nyo na lang sa amin kung ano yung mali. Sabihin nyo sa akin, ma'am, mali po ito. Yan, okay. Actually, ito may mali ito, pero na-correct na to eh. Kaya lang, na-post ko na kasi, okay, bago ko pa nakita yung correction. Okay, so, ano yung mga sasagutan? Lahat ba kayo tapos na sa assignment number 3? Yung iba po, hindi pa po, Okay, ma'am. sige. So, yung mga hindi Hindi pa, pa po, ma'am. you have until this Sunday, ha? Until Linggo. Okay? Kasi originally, wala ko assignment na ibibigay ngayong week. Pero kung hindi pa kayo tapos, eto assignment nyo. Okay? Pero yung mga tapos na, wala kayong gagawin. Okay? Hayahay na muna kayo ngayong week. Okay? Next week na ulit. Okay? So, balikan Ma'am? nyo yung... Yes, Jomar? Pwede pong ipasa yan, PDF file po, ipapasa sa inyo. Oo, pwede na, pwede na. Sa team mo ikaw yung leader, 'di ba? Oo, Apo. so yun, sa team mo, tapos i-forward mo na lang sa akin, ha? Yan, Sige okay? po. Yeah, so para makita nyo ano yung sasagutan, balik kayo sa announcement. Ayan, assignment number 3. Yan, so subukin, yan yung unang sasagutan. Sagot na lang and then tuklasin, okay? 7 kontinente ng daigdig yan, daigdig, okay? Sagot na lang din to. Yung loop a word, kung gusto mong gayahin, kopyahin, masipag ka, pwede naman. Pero kung tinatamad ka, gusto mo sagot na lang, edi sagot na lang. Okay, and then pamprosesong tanong, sagot na lang. Pagyamanin, sagot na lang. Gawain for, hugis, sukat, lawak, lokasyon ata yung 4, okay? Nasa module yan na PDF file, okay? So, ito i-drawing nyo. Claire, bakit po?
Wala lang. Ma'am? Yes, Napindot na. po, ma'am. Sorry po. Okay lang, nak. Okay lang, okay lang. And then, yung isa-isip, kailangan yung i-drawing yung bubble dialogue. And then, yung isa gawa, ganun din, kailangan nyo isulat yung 1, 2, yung eroplano, and then, dahilan. Okay? So, yan lang ang ating assignment number 3. Okay? So, balik tayo na. Yan. Pag PDF kasi, mas basa mo. Okay? Unlike kapag yung picture, in-screenshot ko lang kasi yon, so talaga magiging pixelated siya. Okay, so are you ready now with our lesson? Opo, ma'am. Okay, so Opo. okay, thank you po. So ang title ng Module 1 ay Geografiya ng Asya. Okay, so, unang-una, i-define muna natin. Ano ba ang geografiya at ano ang kontinente? Okay, so ang geografiya ay mula sa salitang Griego na geos, na ibig sabihin ay lupa o mundo, at graphiya or graphene sa ibang libro ay nangangahulugang paglalarawan. No? So when we say geography, ito ay paglalarawan ng isang lugar. Okay? Or paglalarawan ng kalupaan. Okay? So, may iba't ibang geography, world geography, okay? Nilalarawan mo yung mundo. Pag sinabi naman nating Asian geography, yung topic natin ngayon, ang nilalarawan natin ay Asia, okay? Pag sinabi mo namang Philippine geography, okay? Ang nilalarawan naman natin ay kalupaan ng Pilipinas, okay? So, sa makatuwid, ang geografiya ay nangangahulugang paglalarawan ng isang lugar, okay, or ng daigdig, okay? Nakatuon ito sa pag-aaral ng iba't ibang anyong lupa, anyong tubig, kinaroroonan, okay, saan matatagpuan, ano ang sukat, lawak, klima, vegetasyon. Pag sinabi natin vegetasyon in English, vegetation, okay? So, yung vegetation, anong mga uri ng halaman, okay? Ang most dominant, okay, doon sa lugar na yon, okay? And then, of course, ang mga likas na yaman na mayroon ng isang lugar, okay? So, ibig sabihin, para sa ongoing na mga lessons na to ng first grading, puro ganyan, okay? So, anyong lupa, anyong tubig, okay, saan? Yung kinaroroonan, parang along the way, madidiscuss na natin. And then, yung klima, yung vegetation, and then yung natural resources, okay? So, lahat yan, no? So, kontinente, okay? So, ano ang ibig sabihin ng kontinente? Ito ay kasing kahulugan ng salitang lupalop, ang pinakamalaking masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig, okay? Ang kalupaan ng daigdig ay nahahati sa 7 kontinente. O now, you take note of the 7 continents, okay? Ano-ano yon? Asia, Africa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarctica, Europa, and Australia, and Oceania, okay? Sa ibang libro, Australia lang, okay? Pero merong itong mga recent, okay, na libro, Australia and Oceania, okay? Yung tawag sa kanya, okay? Bakit may Oceania? Kasi si Australia, hindi naman siya mag-isa, okay? Meron siyang mga katabing island, katabing bansa, okay? Na masyadong maliliit na, pero part pa rin siya ng kontinente ng Australia and Oceania, okay? So, ano ang konsepto ng Asia? Okay? So, bago tayo tumungo doon sa pag-define, okay, or pag-alam kung paano nagkaroon ng salitang Asia, okay, kailan unang ginamit yung word na Asia, okay? So, tignan muna natin ang isang teorya, okay, na tinatangkang ipaliwanag, okay, paano nagsimula ang kontinente ng daigdig, okay? Nagkaroon ng mga kontinente sa Earth, okay? So, meron isang pinaka tinatanggap na theory, okay? About continent, okay? Paano nagkaroon ng mga kontinente? Ito ay ang continental drift theory. Again, pag sinabi nating theory, ito ay mga pinag-aaralang mga sagot sa tanong, okay? So, hindi ito proven, okay? Hindi pa ganap na napapatunayan, pero posibleng sagot, okay? So, for example, ang tanong dito, paano nagkaroon ng kontinente? Okay, so, yun yung tanong, okay? So, si Alfred Wegener, isa siyang, gusto nyo pakita ko ang mukha niya? Naghanap. Ayan, so, ito yung kagandahan ng
ng online, ano? So, pwede nating hanapin on the spot. Ito siya. Hanapin na. Si Alfred. Ayan. O, yan. Guwapo, no? So, si Alfred Wegener, siya ang nag-propose ng continental drift theory. Okay? So, siya yung nag-isip, okay, ng teorya na yun. Okay? Siya yung nagbigay linaw, okay, sa sagot, okay, kung saan nga ba nagsimula ang mga kontinente ng daigdig. Okay? So, ano ang dinevise niya yung theory 1912. Wala pa tayo nun, okay? So, no, siya ay isang, ano nga siya? Wait, napin natin. Si Alfred Wegener ay isang geophysicist and meteorologist, okay? So siya ay, yun yung expertise niya, okay? So, siya ay isang geophysicist, okay? Nag-aaral ng geography and physical geography. Yan, okay? And meteorologist. So, nag-aaral ng mga kalawakan. Yun, okay? Mga meteors. Yan, okay? So, yan. Ang talino niya, no? O, sana kayo din in the future, okay? May ganyan mga accomplishments. Okay? So, ano ang sinasabi ng continental drift theory? Ang lahat ng kontinente ay isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Ano ang itsura ng Pangaea? Ito. Okay? Etong globo na to. So, ang sinasabi ni Wegener, 200 million years ago, ito itsura ng kalupaan ng daigdig. Okay? Tabi-tabi. Okay? Hindi siya magkakahiwalay. So, ang sinasabi niya rin dito, na habang this is during the Triassic era. Ayan. So, ibig sabihin, this is during the dinosaur era, Triassic. Okay? So, 200 million years ago, magkakadikit sila. Okay? Pero, habang another million years yung dumaan, okay? Naghiwa-hiwalay na yung yung supercontinent. Okay? Nahati. Kaya nahati sa 7. Okay? So, bakit ka panipaniwala yung continental drift theory ni Wegener? Kasi, totoo naman, pag pinagdikit-dikit mo yan, para silang magkakadugtong, okay? And, sa recent findings ng mga researchers and ng mga experts, every year, naghihiwa-hiwalay pa yung mga kontinente na yan. Okay? So hindi natin alam, malay natin, another 200 million years, yung ibang continent wala na. Okay? So, ano ang cause ng paghihiwalay ng Pangaea? Okay? So, isa sa mga major causes na pinaniniwalaan ng mga scientists ay lindol, okay? Pagtaas ng tubig, and pagsabog ng pinakamalaking bulkan, okay, sa daigdig, okay, during the Triassic era. Kaya, 'di ba, kaya wala yung mga dinosaur, okay? Kung fan kayo ng Jurassic movie, yan, okay, yun yung isa sa mga pinagpapalagay nila mga dahilan, okay, kung bakit naghiwa-hiwalay yung supercontinent, okay, at nahati sa 7, okay? So, para sa mga sinaunang Griego, okay, ang Asia ay tumutukoy sa rehiyon ng Anatolia. Nasa kasalukuyan ay ang bansang Turkey. Okay, so mamaya makikita nyo kung saan matatagpuan ang Turkey. Okay, part siya ng Asia hanggang ngayon. Okay, magkaiba po yung rehiyon sa relihiyon. Okay, pag sinabi nating rehiyon, region. Okay. Land region, area region, okay? Pag sinabi nating religion, paniniwala ng mga tao, kaya na nakatira dun sa isang lugar, okay? Pag sinabi nating rehiyon, isang grupo, okay, ng mga bansa, okay? Pag sinabi rehiyon, okay? So, sino ang unang gumamit, okay, ng salitang Asia or Asia? Okay? So, mga Griego ang unang gumamit. Okay? So, sa panahon ni Herodotus, okay, 484 BCE to 425 BCE, siya ay isang dakilang historiador ng Griego at tinaguri ang ama ng kasaysayan. Okay? So, if you will look back,
okay, sa videos posted, nandito siya. Punta tayo sa lesson videos. Yan. Pwede nyo itong panoorin mamaya. Actually, this lesson, siguro parang I will be taking 1.5 hour para dito kasi nga, ang haba. Okay, so ito si Herodotus, the father of history. Ayan, from TED-Ed. Naririnig niya? Hindi. Naririnig niya? Hindi po, ma'am. Hindi. Bakit kaya? Basta panoorin nyo na lang, okay? Basta yan si Herodotus, okay? Malalaman nyo ano ang, ayan, yan, okay? So, siya yung sumulat ng kauna-unahang history account, okay, ng Griego, okay? So, ang sinulat niya doon is tungkol sa pakikipagdigma ng Greece, okay, sa ibang mga estado, okay? So, pansinin nyo, yung pagpapanahon during his time paatras, okay? So, 484 BCE to 425 BCE, okay? Baka nagtatanong kayo, ma'am, ano yung BCE? Okay, BCE, before the Common Era, okay? In Tagalog, bago ang kasalukuyang panahon, okay? So, during the time of Herodotus, paatras kasi, okay? So, 484 papuntang 1. Okay? Kaya kung magbabasa kayo ng history books natin sa kasalukuyan, meron kayong makikita 1 BCE, 2 BCE, 3 BCE, okay? So, kasi after nun, ang susunod na ulit is CE na, okay? Kasalukuyang panahon, okay? 1 CE, 2 CE, 3 CE, pataas na. Okay, so ngayon ay 2020, 2020, ibig sabihin 2020 years ng kasalukuyang panahon. Okay, so mula nung nagsimula sa 1 CE, pang 2020 na ngayon. Okay, so 2,000 years ago na, okay, ng kasalukuyang panahon. Okay. So, isang dakilang, yan na, sinabi ko na sa iyo kanina, siya ang tinaguri ang ama ng kasaysayan, okay? So, yung pagpapanahon, I guess, in the long run, mukha namang meron ditong lesson na madidiscuss okay? Bakit yung pagpapanahon ay nabago, okay? Pero, in the long run na lang. Okay, so ito ay upang mahiwalay ang mga nasabing lugar sa Greece at Egypt noong panahong iyon. Okay, so nang lumaon, ginamit ng mga Griego ang salitang Asia bilang pagtukoy hindi lamang sa Anatolia, kundi maging sa mga karatig na lupain na nasa silangan, okay, ng Greece. Okay, so originally, ang pangalan ng Asia sa wikang Griego ay Asu, okay, ASU, okay. Ang ibig sabihin nun ay silangan, okay? So, sa mga early na books, okay, tinawag ang Asia na Orient, okay? Kasi nga, silangan, okay? Ito sa European terms na to, sa term na to ng mga Europeo, okay? Noong ika-14 na siglo. So, ika-14 na siglo, that was 1500s, okay? And then, Occident naman ang ginamit taga-Europa o sa kontinente ng Europa o sa lugar ng Europa na nangangahulugan ng mga kanluran. Okay, so all the same, yung Europa, ito ay mula sa Greek word na Ebre. Okay, Ebre. Ibig sabihin naman ng Ebre ay kanluran. Okay, so Asu, ibig sabihin silangan, and Ebre, ibig sabihin kanluran. Okay, and then, meron dalawang pananaw, okay, na na-develop, okay, during this period, okay? So, nauna pala to. Okay, ito yung very dominant na pananaw nung panahon ng ika-14 na siglo onward, okay? Na recently lang kasi na-develop itong pangalawang pananaw, okay? So, ano yung dalawang dominant na pananaw, okay, during the na nakilala, okay, sa daigdig, okay? So, unang-una is yung Eurocentric kong pananaw, okay? So, yung Eurocentric point of view, isang paraan ng pagtingin sa daigdig mula sa pananaw ng mga Europeo, okay? Ibig sabihin, ang pinagbabatayan ng pagtingin, okay, ay yung
yung point of view ng mga kaluranin. Okay? So sa pananaw na ito, ipinagpapalagay na ang mga Europeo ay nakahihigit kaysa sa ibang lahi. Okay? So sa pananaw rin ito, ang batayan ng lahat ng bagay ay nakatuon ayon sa pag-unawa ng mga Europeo. Okay? Which is one of the reason bakit nagkaroon ng Asia-centric or Asian-centric. Okay? So sinasabi nila, tatlong expert, okay, yung nag-propose ng Asia-centric na pananaw. Recently lang yan, parang 1992 lang, okay? So ano ang dahilan, okay? So sinasabi nila na dapat bigyang pansin at gamitin ang mga konseptong Asyano upang pahalagahan ang mga bagay na may kaugnayan sa Asya at sa ating mga Asyano. Okay, so parang ang bottom line, yung Asian-centric na pananaw, ang gusto lang nilang mangyari is magkaroon ng sariling identity yung mga Asians. Okay, hindi tayo laging nakabase sa paano tayo tinitingnan ng mga kanluranin. Okay, bakit ganun? Kasi nga, dominated, okay, ang mga Asians, even Africans naman, okay, dominated tayo ng mga taga-kanluran. Ibig sabihin, nasakop nila tayo. Sa history natin, lahat tayo ay sinakop ng mga kanluranin, okay? All the same din ang US, okay, ang Amerika, okay? Hindi yan nagsimula ng Amerika na, okay, siya ang nananakop. Hindi. Nagsimula siya na siya ay sinakop, okay? So, sinakop din siya ng Grand Britannia, okay, ng Great Britain. Pinaghati-hatian din siya ng Hollandia, ng France, okay? So, kaya yung mga original, okay, na American natives, red ang kulay ng balat nila. Okay? So, hindi sila mapuputi, okay? So, ibig sabihin doon, lahat ng hindi maputi, kasi yun nga, Eurocentric, okay? So, dahil maputi ang kulay ng balat ng mga Europeo, okay, pag hindi nila kakulay, hindi nila kauri. Okay? Yun yung basic na pagtingin, okay, ng Eurocentrism. Okay? Iba kulay ng balat mo, hindi ka katulad namin. Mas mababang uri ka, okay, kaysa sa amin. Okay? So yun yung naging dominative, okay, na pananaw, okay, sa lahi. Okay? During this time, this is the time of kolonyalismo, okay? Pero ngayon, may kolonyalismo pa rin naman, we call it neo-colonialism, pero ito, epekto na to ng mahabang taon ng pagiging kolonya, okay, ng mga bansa, okay, na nasakop ng mga Europeo, okay? Sa Pilipinas, yan, marami pa ring neo-colonialize, okay, na pananaw ang mga Pinoy, okay, sa ayaw natin at sa gusto, okay? Ano-anong mga bansa ang sumakop sa Pilipinas? Anong mga bansa? Japan po, ma'am. Espanyol. Okay, Japan. Mabilis lang ang Japan. 3 years lang. Sige, ano pa? Espanyol. American. Okay. Spain. Gaano katagal ang Spain? 300 plus years po, ma'am. Yeah. Very good. Okay, Michael. Gaano katagal ang US? Mga 100 lang ata sila, ma'am. Ha? Michael, 100 ilan? po. Hindi. 10 years. Hindi rin. O, yan. Okay. So, ang US, sinakop lang nila tayo ng 33 years. Ang bilis lang, ano? Kumpara mo sa Spain na 300 years, mahigit. Okay? And then, ang Japan, 3 years lang sila nagstay sa atin kasi natalo naman sila ng Amerika, okay, nung World War II. Ayan, okay. So, later on sa mga lesson natin, yan, pupunta din tayo dyan, okay, World War I, World War II, okay. Pero nakapokus lang tayo sa Asia, okay, kasi nga, kasaysayan na Asia to, okay. So, anong mga batayang salik sa paghahating regional ng Asia? Again, yung region, iba sa religion, okay, huwag kayong maguluhan, okay. So, merong 5 salik. Okay? So, una is lokasyon. Ano ang lokasyon? Tumutukoy sa kinaroroonan ng isang bagay o lugar kung ito ay nasa hilaga, timog, silangan o kanluran. Okay? Maaaring tiyak ang pagtukoy ng lokasyon. Pagtiyak or absolute location, okay, gagamit tayo ng imaginary lines na longitude and latitude. Okay? Yun ang silbi ng map.
Okay, kaya may mapa. Okay, kasi doon mo lang makikita kung nasaan ang longitude at latitude. Okay, kasi nga imaginary lines 'yon. Okay, kahit lumabas ka sa Earth, wala kang makikitang linya doon, okay, ng latitude at longitude. Okay, wala. Pero sa mapa meron. Okay, so kaya may mapa para matukoy ang absolute location. Okay, and then yung isa namang pagtukoy ng location is relative or relatibo. Okay? So, yung relative location, eto yon. Gagamit ka ng Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran. Okay? So, ibig sabihin nun, ano ang makikita sa Hilaga, ano ang nasa Timog, ano ang nasa Silangan, at ano ang nasa Kanluran. Okay? So, sa word na to, yung north, east, west, south, okay? Pag binuo mo yon news, okay? Doon talaga nanggaling yung salitang balita or news. Okay? Kasi nga, balita mula sa north, sa east, sa west, and sa south. Okay? Yun ang ibig sabihin ng news. Okay? So, balita sa iba't ibang panig. Okay? So, topografiya, ito yung pangalawang salik. Okay? Ano ang topography? Nilalarawan ito ang kabuang katangiang pisikal, forma, anyong lupa, anyong tubig ng isang lugar. Okay? And then pangatlo, klima. Ano ang klima? Ito ay pangmatagalan o pangmadali ang katangian ng panahon. Magkakapareho ang klima ng mga bansa na nasa parehong region. Okay? Nasa parehong region. Okay? Kultura. Karamihan sa mga bansa na magkakasama sa isang rehiyon ay may magkakatulad na paraan ng pamumuhay, sining, pananamit, wika, rehiyon, musika, relihiyon yan relihiyon, musika, at iba pa. Okay? And then, of course, lastly is history or kasaysayan. Okay? So, may ilang bansa na pinagsama-sama sa isang rehiyon dahil interconnected yung kanilang kasaysayan. So, isa sa example niyan ay China and Japan. Okay? So, we go now. Okay? Lokasyon, hugis, at sukat ng Asya. Okay? Para mabilis matapos. Okay? Kung susuriin ang mapa ng daigdig, ang Asya ay matatagpuan sa silangan ng Europa, hilagang silangan ng Africa. Nasa gawing kanluran naman ang Pacific Ocean. Nasa gawing kanluran tayo, okay, yung Asia ng Pacific Ocean, okay, pinakamalaking karagatan sa buong daigdig. Ang kalupaan at katubigang nakapaligid sa Asia ay nagsisilbing hangganan natin, okay, sa iba't ibang direction. Okay, so ano-ano yung tatlong karagatan na nakapalibot sa Asia? Arctic Ocean sa hilaga, Pacific Ocean sa silangan, at Indian Ocean sa timog. Okay, so dalawang bulubundukin ang naghihiwalay sa Asia at silangang bahagi ng Europa. Okay, ito ang Caucasus Mountains na nasa pagitan ng Georgia, Azerbaijan, and Armenia. And ang Ural Mountains naman, okay, ay naghahati rin sa kanlurang Asia at silangang Europa. Ayan, okay. Sumisilip na lang ako. Okay? So, punta tayo sa map. Ayan, para magamit naman natin to. Sige. Based on this map, ano ang nasa silangan ng Asia? Wait lang. Dali. Oral recitation. Ano ang nasa silangan ng Asia? Silangan, Silangan natin. May magre-recite kanina nawala Ano ang nasa silangan ng Asia? Dayan. Japan po, ma'am. Ha? Japan po. Kulay blue lang, kulay blue. Yung Pilipinas po? Hindi. Part tayo ng Asia. Okay, ang tinatanong ko, ano ang nasa silangan ng Asia? Anong bodies of water? Antarctica. Ano? Indian po. Mali. Naririnig ko sarili ko,
Ano po ang nasa silangan? Blue yan. Blue. Ma'am, Pacific Ocean po ba, ma'am? Yan. Okay. Thank you, Carlo. Okay. So, Pacific Ocean. Okay. Ano ang nasa timog ng Asia? Asia, ha? Ito yung 7 continents. Okay. Ano ang nasa timog natin? Nasa timog. Sa baba. Anong ocean kaya yan? Nak. Anong ocean? Okay. Carlo, Indian? Ocean. Okay. Ano yung landmass na nasa timog pa? Kontinente ng? Anong kontinente ang nasa timog ng Asia? May nakasulat. Anong kontinente ang nasa timog ng Asia? Australia. Timog ano yun, Nak? Timog silangan. Yung direktang timog, Nak. May isa pa. Dayan. Iniisip pa nila. May isa pang kontinente. Antarctica. Okay, very good. Okay. So, Antarctica. Okay, ano ang kanluran? Anong kontinente ang katabi ng Asia sa kanluran? Europe. Okay, very good. Okay, ano ang nasa timog kanluran? Africa. Yan, very good. Okay. Ano naman kaya ang nasa hilaga? Ayan, walang nakasulat. Baka sabi nyo, ma'am, the continent. Hula na lang. Sige. Anong ocean ang nasa hilaga ng Asia? Actually, bansa ito. Nak? Ano, Nak? Denmark? Actually, bansa ang nasa hilaga natin. Ayun, very good. Okay, Dayan, Russia. Okay, pero ito kasi old map to, Nak. Dapat itong taas na to, Russia na yan. Okay, so part na siya ng Europe. Ayan, medyo hindi to updated, ano. So Europe, dapat mag-extend siya hanggang kay Russia. Okay, so yan na ang boundary natin. Hindi na Arctic Ocean, okay? Kasi Arctic Sea pala, okay? Arctic na yung nasa taas, okay? So, any question about the relative location of Asia? May tanong kayo? May tanong? Wala? Okay, sige. Thank you po. Okay, so take note of the 7 continents. Ang Europe ay kontinente, hindi bansa. Ang Africa ay kontinente, hindi bansa. Ang Australia, ang nag-iisang kontinente na at the same time bansa. Okay? Pero may kadugtong na siya, Australia and Oceania. Okay, Antarctica is kontinente, walang bansa dyan dahil wala naman nakatira dyan. And then, South America, okay, is a continent. North America is a continent. Yung North America, I guess dalawang bansa lang to eh. Canada and US. Okay? Yung nasa North America. Okay? So, we proceed now with the next. Ayan, nagbabibrate dyan. Wait lang. Malapit na to. Malapit na rin maubos yung hininga ko eh. Pero malapit na to matapos. Okay. So, ano naman ang, tandaan nyo to ha, 5 salik sa paghahating regional ng Asia, lokasyon, topografiya, klima, kultura, kasaysayan. Okay, so gaano daw ba kalaki ang Asia? Actually, ito yung isasagot nyo doon sa flower. Okay, gawain 4 ba yung gawain 5? Okay, gaano siya kalaki? Siya ay tinatayang nasa 44 million square kilometer. Okay, so ang lawak ng Asia ay pinagsama-samang Australia, North America, at South America. Ayan. So ito yung sinasabi niya kanina yung Russia. Sabi ni Dayan, yes na, hindi na siya part na, okay, Europe na siya. Para mga 2 years ago lang, okay, dineclare na si Russia ay Europeyong bansa. Okay, at hindi siya Asiano. Okay, 2 years ago lang.
So, ibig sabihin, hanggang dito na lang tayo kay Mongolia, kay Kazakhstan, okay? So, si Russia, hindi na siya part na Asia, okay? So, ano mga bansang bumubuo sa bawat rehiyon, okay? So, merong 5 region ang Asia, 5 Asian regions, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, and Hilagang Asya. Okay? So, later on, mamaya, habang gumagawa kayo ng assignment, nagra-run through kayo sa module natin, itong digital module natin, titigan nyo na yung mga map. Itong mga to, okay, yung mga map ng mga region. Para makita nyo saan sila located, sinong kapitbahay nila. Okay, so yun yung sinasabi natin na lokasyon at kinaroroonan. Okay, kung sino yung sabi, madalas sila yung magkakasama sa isang region. All the same din kasi yung history nila pareho, yung culture nila pareho, okay? Yung language nila almost the same, okay? And then yung pananamit nila, yung kulay ng balat nila, and then yung weather nila pareho din, okay? So yun yung mga dahilan kung bakit sila magkakasama sa isang rehiyon, okay? So meron tayong 6 na bansa sa Silangang Asya. Sino gusto magbasa? Together with the cabecera or capital city. Sige, I need volunteer. Hala siya. Tulog na kayo? Hindi po. Ay, hindi. Saan ba yung O, sige babasahin na. ko, ma'am? Babasahin nyo lang. Hindi Saan na nga. po, ma'am? Sige. John Mark, Silangang Asyanak. Yung 6. Silangang Asya, Bansa Kabisera, China, Beijing, Japan, Tokyo, North Korea, Pyongyang, South Korea, Seoul, Mongolia, Ulaanbaatar, Taiwan, Taipei. Okay, thank you. Ulaanbaatar, ha, yung Mongolia. Okay, hindi Ulaanbaatar, okay? Ulaanbaatar, okay? So, ito, recently, sa mga balita, kung nanonood kayo, yung Taiwan, yan, bakit siya palaging binabrand na province of China? Kasi originally naman talaga, part naman talaga siya ng China, okay? Pero parang mga 6 years ago yata or 10 years ago, okay? Lumaya yun Taiwan, okay? Nag-declare sila ng pag-separate kay China. Okay, so si Taiwan ay bansa na talaga. Okay, hindi siya probinsya ni China. Siya ay bansa. Siya ay isang malayang bansa. Kaya bakit nagagalit sila pag sinasabing part pa rin ng China hanggang ngayon? Kasi kiniklaim na nila yung kanilang independence. Okay, so bansa sila. Okay, hindi sila probinsya ng China. Yung Philippines, yan, parang malapit na, malapit na tayo maging province of China. Konti na lang daw, ayan. Pero medyo bumabawi naman si President Duterte. Okay? So, eto, pansin nyo, Mongolia sa pinaka-north part, okay? And then China, ang pinakamalaking landmass, okay, sa region na to, okay? And then North Korea, itong kulay brown, South Korea yung orange, and then Japan, ito. Ayan, okay, yung parang parang bulate, yan. Grabe sa description. Ayan, Japan, okay? So halos lahat ng mga bansang to sa Silangang Asya ay super unlad, okay? Halos lahat yan, except for North Korea. Hindi sila mayaman. Bakit? Kasi yung yaman ng bansa nila, nilalaan nila sa majority, nilalaan nila sa sandatahang lakas. Okay? Hindi sila mayaman, pero wag mo subukang makipaggera sa kanila kasi siguradong mapupulbos yung bansa mo. Okay? Kasi ganun sila ka-ready. Okay? So sa North, bawal lahat ng foreigner. Okay, kung gusto mong makapasok sa North, kailangan mo pa ng sandamakmak na permission from the government. And dapat valid yung pagpunta mo doon. Okay? So I guess may OFW tayo dyan, 2 lang yata sila. Or baka ngayon, 1 na lang siya. Okay? Kasi sobrang higpit ng bansa na yan, ng North. Okay? And then,
komunistang bansa. Like China naman, China is a communist country pero hindi na sila ganun kahigpit. Pero North is super duper higpit. Okay, wala ang Facebook doon, bawal ang Facebook. Meron yata silang TV channel, I guess isa lang, okay, kinokontrol ng gobyerno nila. And then may oras yung kuryente. Okay? May curfew din yung mga tao. Okay? Hindi ka pwedeng lalabas anytime. Okay? And then, ano pa ba? May napanood kasi akong documentary niyan eh. Napunta siya ng North Korea. Okay? And then, walang COVID. Bakit? Kasi pag nabalitaan na may COVID ka, papatayin ka agad. Walang ano-ano. Okay? Wala explain. Dead agad. Babariling ka. Okay? So, yan. Okay? So, all the rest of the country ay maunlad. Mongolia, hindi masyado. Okay? Kasi parang yung city lang nito yung very civilized. Tapos yung all the rest of the country is is grassland. Oo. Tingnan natin. Wow. Ayan. The rest of the country is ganyan. Okay? So, sino mga, itsura ng mga taong nakatira sa Mongolia? Ito lang yata yung medyo, nila, yan. Ito yung city. Maliit lang yan. Tapos parang talagang sentro lang yan. That is Ulaanbaatar. Yan, the center of the city. Maunlad, okay, maunlad naman. Pero yung grasslands nila, ganito yung mga tao. Yan. Ito yung mga nakatira. Yan, ang cute, Mukha silang Chinese. Tama ba? Hindi naman sila maputi talaga. Yan. Pag nakapag-asawa ka ng Foreigner, Mongolian, nakita niyo mukha nila, 'di ba? Asian na Asian. Meron din mga ganyang mukhang Pinoy, okay, mga mix, na. So, ano ang kabuhayan? Ayan, mga paghahayupan, okay? Yan, camel ba yan? O, 'di ba? Majority of ganyan. And then, yung bahay nila, yung pinakita ko kanina sa inyo, ayan, kabayo. Ang pangunahing hayop sa Mongolia is horse. And then, pakita ko sa inyo yung Maganda. This nation is very maganda. Ito ang bahay nila. Okay? So, ang mga native Mongolians ay mga nomadiko. Ibig sabihin, hindi sila napipirmi sa isang lugar ng pananahanan. So, palipat-lipat sila. Itong bahay na to, tinutupi yan. 'Di ba? Tutupiin nila, tapos lilipat na naman sila kasama yung mga lahat ng alagang hayop nila. Ayan. Ang galing, pangarap nyo bang tumira sa Mongolia? Why not? Yan. 'Di ba? Ganda. Maganda yung area. Okay? Kaya ang problema nila dito, hindi ako sure pero I guess the weather system is kagaya din ni China, Korea, parang apat. Okay, apat na weather ang na-experience nila. Okay? Yan, okay? So that is Silangang Asya. Okay, who wants to read Timog Silangang Asya? Okay, ito region natin to. I need volunteer. We have 10 countries sa Timog Silangang Asya. Okay, ano-ano yon at ano-ano ang kanilang kabisera or capital city. Walang may gusto? Ano ba yan? Ako, ma'am. Ikaw na naman. Wait lang, basahin ko lang chat box. Ano yan, ma'am? Kalabaw. Ang alin? Sige. John Mark, mukhang ikaw lang naman ang may gusto. Ano yung kalabaw? Wala akong nakitang kalabaw doon. Okay, John Mark, basa. Bansa, kabisera. Brunei, Bandar Seri, Cambodia, Phnom Penh, Phnom Penh. East Timor, Dili, Indonesia, okay. Jakarta, Laos. Sabi mo, Laos. Yan. Ano? Ano yung capital? Vientiane. Vientiane. Yan. Myanmar.
Naypyidaw, Malaysia. Kuala Lumpur, Yeah. Okay. Philippines, Manila, Singapore, Singapore City, Thailand, Bangkok, Vietnam, Hanoi. 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 Okay. Thank you so much, Denmark. Wait lang. Alam niyo ba, na nag-aalmusal pa lang ako habang nagkaklase tayo, okay? So, meron tayong 10 countries sa Southeast Asia, okay? Timog Silangang Asia. Yung Silangang Asia, East Asia in English. Silangan East, okay? So, lahat ito sa, ayan, pansin nyo yung map, ito mukhang dinosaur. Ayan. Walang kalabaw dyan, pero dinosaur, parang meron. Ayan, okay? So, ang pinakamagandang shape ng country diyan is siyempre Philippines. So, 'di ba? Napaka-unique okay ng pagkakagawa ng Lord, okay? So, lahat ito ng mga countries sa Timog Silangang Asia ay papaunlad na bansa, okay? Majority. Pero meron ditong super unlad, Brunei, and then we have Singapore. Okay. And then, recently, gumaganda ang performance ni Malaysia and Indonesia. Nakakalungkot, Parang, during the after ng World War I, okay, dahil nasira lahat ng powerful country sa Asia, naging number 1 tayo in terms of economy, during the 1950s, mga ganun yan, onward. Hanggang lang yun, hanggang 1970s lang, okay? Tapos, nung nag-1980s na, walay na, okay? So, unti-unti nang nag-degrade yung performance ng Philippines as number 1 na pinakamayamang bansa sa Asia, okay? During the 1950s, okay? So, ibig sabihin, mas mayaman pa tayo sa Japan, okay? Mas mayaman pa tayo sa China. Noon yon, okay? Pero ngayon, hindi na. Which is very sad, okay? Kasi nga, hindi natin napangalagaan, okay? Yung ating economy, yung ganda ng ekonomiya natin, okay? So, kalungkot din naman, okay? So, during that time, ang isang piso, pag pinapalit mo sa US dollar ay $1. Okay, galing, no? So, 1 peso is equals to $1. Pero ngayon, 1 peso is equal to, $1 is equal to 50 pesos. Okay, ang layo na. Okay, ang layo na ng binaba, okay, ng value ng pera natin. Okay, kumpara sa dollar. Okay? So, lahat yan ay papaunlad, majority. Of course, maliban kay Singapore, Singapore is very mayaman, okay, first world, advanced na yung economy niyan. And then, Brunei is mayaman din, okay, mayaman ang Brunei. You want to see Brunei? Okay, let's see, Brunei. Meron tayong tour habang nagkaklase. Wow, ang ganda, no? Brunei is the king of Brunei is the pinakamayamang hari sa buong daigdig. Taray, You see? The Sultan of Brunei. Ganda, no? Gusto niyo makapunta dyan? Ako din. Gusto ko din. Although may traffic lang, pero kahit saan naman yata may traffic. John Mark, ano yan? Wala po. So this is the flag of Brunei. Gusto ko sana to, no? I show you the flag and then I show you the city. Diba? Maganda yung lugar nila. And then the national costume, of the Hari and the Reina. Napakayaman ng bansang to. Super. And then, let's see Singapore. Ayan. So, hanggang internet na lang muna tayo ngayon maglakbay. Wow. Singapore, kasing laki lang siya ng Metro Manila.
Pero Virtual tour, very ma'am. beautiful, ha? Yes, Jomar? Very prosperous. Virtual tour, ma'am. Gusto niya makita ang Tokyo. Wait lang, ha? Ganda, no? This is the lion head, okay? Maganda dito. This is the most beautiful airport in the whole world. Airport ng Singapore. Yan. Ganda, no? Pero bawal pa tayo mag-travel ngayon kasi may COVID pa. So mamaya, pag nagsagot kayo dun sa sa yung last na assignment, yan, makikita nyo na. Punta tayo kay Japan. Japan na lang, ha? Meron bang gusto pumunta ng South Korea? Wow! Ang ganda. This is, sa Japan, marami kang mapupuntahan. Meron akong co-teacher. Yan, work siya dito. Ganda, no? Yan. Ganda. Meron din naman tayo mga ganyan sa Makati, sa BGC, okay? And then, saan po ipapasa yung assignment? Naku, ewan ko sa'yo, nak. Ayoko na ulitin. Sakit na ng ulo ko. South Korea. Wow! You see, South Korea. Jeju Island ako. Gusto ko pumunta sa Jeju Island. Ayan. Tuwa, ganda, may marami din naman maganda sa Philippines. Punta tayo sa Batanes, sa Palawan. Ako, amazing. Intramuros, ma'am. Saan, nak? Sa Intramuros, ma'am. Oo, punta tayo sa Intramuros. Dahil sinabi mo yan, punta tayo ngayon, okay? Intramuros. Oh, wow. Ganda, no? Nakapunta na kayo rito? Lagi ako nandito nung college ako. Dito kami tumatambay. Sino na nakapunta rito? Jomar, nakapunta ka na sa Intra? Di pa, ma'am. Pero nadadaanan ko lang siya, ma'am. Papunta ka saan nun? Papunta kang Piñas, Maynila. Ha? Papuntang Las Piñas, ma'am. Oo, madadaanan. Ang ganda, marami kang mapa. Ito, dito kami tumatambay dyan, no? Oo. Huwag ka lang mahulog. Dito, sinuting yung Encantadia. Naabutan nyo ba yun? Naabutan nyo ba yun? Yan, dyan. Yung Sapiro. Okay, kaharian ng Sapiro. Yeah, and then, maraming magaganda. Punta tayo ng Malaysia. Baka sabihin nyo naman, ma'am, ang unfair mo naman. Talaga maubos oras natin dito. Malaysia, this is flag of Malaysia. This is the city of Malaysia, Kuala Lumpur. Ganda, no? Meron din tayo mga ganyan. Okay? Pero maganda din ang environment. Ito yung what is this nga? Nakalimutan ko na yung tawag dyan. Yan. Mag-tour ka, mag-tri-city ka, Singapore, Malaysia, and Thailand. Yan. Ganda, no? Yan. Ito yung mga temple nila. Yan. Mga sila eh. Buddhist. Ayan. Okay? Ganda. Yan. Okay? Marami din naman Malaysia pa ba to? Malaysia pa rin. Honeywell, Malaysia. Okay? And then, punta tayo kay Thailand. Baka mamaya. Yung Thailand, tsaka yung Malaysia, kamukha natin yung mga tao doon. And then, mga Muslim countries and Buddhist. Ayan, meron din mga ganyan, mga nature. And then, the mukha ng mga tao, rally pa yata itong na-open ko kay protesters. Magulo din doon minsan. Ganda. Oh, wow. Diba? Karaniwang puntahan pag nag-Malaysia ka is yan, mga temple, mga old temples, okay? Punta tayo kay Batanes. Yan. Baka sabihin nyo naman, si ma'am, puro na lang foreign. Wow! Only in the Philippines. Ito, pinagmamalaki natin to. Kasi sa Pilipinas lang talaga yan matatagpuan. Yan, ganda. Diba? Isang island lang to. Actually, 3 island to. Batanes is 3 islands. Okay, ito yung pinakamalaking island nila. Okay. Mahal ng pamasahe dyan, 10,000.
mag-eroplano ka. Pero mura yung pagtira doon. Okay? Pero yung pamasahe mahal. Okay? And punta tayo kay Palawan. O, diba? Saan yung pa gusto pumunta? Naglilibang na ako. Ma'am, Philippines. Ito na nga, nasa Philippines na ako eh. Palawan, ang ganda, no? Oh, kailan kaya tayo makakarating dyan? Oh, the most beautiful island in Napanaginip, ma'am. Oh, yun. Pwede naman sa in our dreams na muna. Pag nagkatrabaho kayo, pag-ipunan nyo yan. Ang unahin yung mga lakbay, local muna. Ha? Maraming magaganda sa Pilipinas. Yan. Marami kayong magagandang pupuntahan. O, maganda ang Palawan. The ever beautiful Palawan. Okay. So, punta tayo sa module. Okay. Ay, Vietnam. Kayo na maghanap ng iba, okay? But I am just showing you a little of everything. Okay, Timog Asia, basa. Wag na si John Mark, parang awan niya na. Vietnam, mamaya anak, sige. 11:30, 30 minutes. Oh, grabe siya. Dali, patapos na to, nak. Siguro ihuli ko na yung request na Vietnam. Basa na, parang tapos. Ma'am, saan ba dyan, ma'am? Ano na, yan, Timog Asia. South. South ba? Oo, South Asia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bansa. Basahin mo na, Jeremy. Bangladesh. Ito ba, ma'am, yung Timog Asia? Kabisera. Oo, nak. Tama. Bhutan. Hindi, India. basahin mo na ng ano na. Diba? Bangladesh, tapos Dhaka. Basahin mo na yung kabisera. Bangladesh. Dhaka. Okay. Bhutan. Thimphu. Yes. India. New Delhi. New Delhi ba yan, ma'am? Tama, correct. Maldives. Maldives. Mail. Male. Okay. Nepal. Kathmandu. Pakistan. Islamabad. Okay. Ano nam ano yan? Sri Lanka. Sri Lanka. Colombo. Yeah. Ay, mami mo ba? Afghanistan. Kabul. Okay, thank you, Jeremy. Ito yung pinikwento ko sa inyo kanina. Sabi, si Ma'am may field trip na naman. Ito ang Maldives. Ganda, no? Mahal dito. The most expensive island in the whole world. Ayan. I guess, pamasahe pa lang. Parang nasa 70,000. Tapos, yung stay mo doon, mga 100,000. Pero sulit naman. Diba? Yan, Maldives. Pinakamaliit. Ito lang yan, oh. Tuldok. Okay? Sa Indian Ocean. Pero yan ang pinakamagandang lugar sa Timog Asia. Okay? And then, majority of the country are papaunlad. Okay? Papaunlad na bansa. Okay? India is mahirap pa rin na bansa ito until now. Pero booming naman ang economy niya. Okay? So far. Pero itong COVID-19, yan, isa sa mga reason bakit sobrang hirap ng buhay ngayon doon. Okay? Because of the COVID-19. Maraming nawalan ng trabaho. Okay? Last na ba to? Last 2. Okay? Kanlurang Asia. Who wants to read? Mamaya na yung mga request nyo, ha? Punta tayo dyan. Oy, bilis. Kanlurang Asia. Ito pinakamarami. 14. 14 countries in one region. Mas kilala to sa tawag na Middle Eastern countries. Okay, mga Middle East. Okay? Who wants to read Kanlurang Asia? West Asia. Wala. No, magtatawag ako, ha? Can we have si Prado? I'm an American.
You're not proud to be Filipino? Prado, nasaan ka? Shan, are you there? Rizal Park. O, mamaya, punta tayo sa Rizal Park. Ala, wala magbabasa. Esil. Can you read? Kanlurang Asya. Ako. Oh, ikaw ulit. Bira naman, oh. Jeremy, please. Jordan, Aman, Okay. Bahrain, Manama, Yes. Cyprus, Nicosia, Okay. Iran, Tehran, Iraq, Iraq. Iraq, Iraq. Oo. Baghdad. Baghdad, Yeah. Israel, Jerusalem, Lebanon, Beirut, Kuwait Kuwait. City, Kuwait. Kuwait Ah. City, Yes. Oman, Muscat, ano naman, Qatar. Doha, Saudi Yes. Arabia, Arabia. Riyadh. Syria, Damascus, Yes. Turkey, Ankara, Turkey. Ayan yung kanina, yung Anatolia, no? Turkey na, Turkey. UAE, UAE. Abu Dhabi, Yemen, Sanaa. Yan. Okay. Thank you so much. Ano ba tong nangyayari sa camera ko? Nawawala sa sarili. Okay. So, UAE, United Arab Emirates. Okay? Majority of the country ay mayaman. Okay? Sa mga nasa Middle East. Okay? Unless sa Iran, Iraq, yan. Hindi masyado. Pero may pera yung mga yan, ha? Kaya lang nakalaan sa, kagaya ng North Korea, more on warfare. Okay? Yung pinaglalaanan ng pondo ng gobyerno. And then, Lebanon, hindi rin. Oman, medyo-medyo lang. Okay? And then, Syria, hindi rin. Pero magulo. Sana? Lebanon, Syria. Yan. Okay? Turkey, mayaman yan. UAE, mayaman yan. Yemen, mayaman yan. Lalo na Saudi Arabia, Qatar. Okay? Kuwait. Okay? Bakit? Bahrain, yan. Jordan. And Cyprus. Okay? Kasi major producer sila ng langis. Okay? So, buong mundo ay nagko-consume or bumibili ng oil. Okay? For energy sources. So, kaya malaki ang demand, okay, ng produkto nila, okay, sa all over the world, okay? Pero bakit yung mga sinabi kong mga bansa is hindi, kahit nasa Middle East sila, hindi sila rich, okay? Kasi nga may gera, okay? Mahilig silang makipagdigma, okay? So nakakapagpahirap ng bansa ang digmaan, okay? So yung present is Lebanon and Syria, okay? Yung mga recent months yan, okay? May COVID na, magera pa. Okay? So, talagang mahirap yon. Okay? Very, very difficult. Okay? And then, pansinin nyo na lang yung mapa mamaya as you read, okay, ng pagsagot na assignment. So, the biggest landmass is Saudi Arabia. And then, you have Iran. The smallest is Cyprus. Okay? Turkey and Cyprus, ano to eh? Ano to? Dahil sila ay napapaligiran ng Europe and Africa, itong side na to. Ano to? Halo yung mukha nila, yung itsura, no? Pero magagwapo mga tao rito. Yeah. Okay, magagwapo at magaganda. Okay? Israel is very mayaman. Yan, baka lang hindi nyo alam, Israel po mayamang bansa yan. Okay? Last one, Nilagang Asya. Wag na si Jeremy, ha? Ilagang Asya. Who wants to read? Wala? Ma'am. Sino yan? Sino yung nag-ma'am? Ma'am. Ako, ma'am. Yes. Nakano to? Rizaldi? Ed Lazer po. Ha? Ed Lazer Tama ba? po. Hindi po. Sige. Ed Lazer po. Basta ikaw na. Sige, dali.
Hilagang Asya. Armenia. Ano yan? Yerevan? Yerevan, yes. Yerevan. Azerbaijan. Yan, medyo mahirap bigkasin tong mga pangalan ng mga bansa na to ha. Sige na, go ahead. Baku, okay. Georgia. Tbilisi. Yes, correct. Tajikistan. Kyrgyzstan, okay. Dushanbe. Ang hirap. Kyrgyzstan ka pa lang na. Bishkek. Bishkek. Oo. Bishkek, tama. Next. Tajikistan. Okay. Dushanbe. Yes, Dushanbe. Okay, next. Turkmenistan. Turkmenistan, okay. Turkmenistan. Ashgabat. Okay, correct. And then next. Uzbekistan. Okay. Tashkent. Okay, last one. Kazakhstan. Okay. Kazakhstan. Nur Sultan. Okay. Nur Sultan. Okay, thank you. Sa Pico, ayan, okay. So, yung apelyido mo na lang binasa ko. Okay, so ito naman North. Okay, ito yung katabi na ito ng Russia. Okay, so talagang kapitbahay na nila yung Russia. Kaya ito din, mix din yung mukha nito. Mukhang European na mukhang Asian. Mukhang European na mukhang Middle Eastern. Okay, kasi ang baba nila Middle East. Okay, so lahat itong mga bansa, majority, mga papaunlad na mga bansa. Hindi ito masyadong kilala. Alam nyo yon. Kasi nga parang mas European kasi yung culture nila, pero Asian ito, ano. Pero yung mukha nila ganun din. Okay? Mas dominant yung mukhang Europeo. Pero mix kasi, mix breed na. Okay? So majority of the country is hindi pa masyadong maunlad, okay? Pero later siguro, no. Actually curious din ako eh. Kung anong itsura ng bansa nila. Okay? So, the rest na is, the assignment na. Wow, tapos na tayo. Meron ako mga ini-skip na gawain na, hindi ko na sinama kasi baka sabihin nyo masyado madami. So, hindi ko na sinama. Okay? So, puntahan natin yung Rizal Park. May nagre-request dyan eh. Yung US na, next year mo pa yun madadalaw kasi world history yun eh. Pang Asian history lang ako. Okay, this is Rizal Park. Napakaganda niyan. Pag naglakad ka pa dyan, pa-forward dun sa kabila, nasa Manila Bay ka na. Yan, lalakarin mo lang, nasa Manila Bay na. Maganda dyan. Super. Marami mga mga park, mga mini park. Yung iba may bayad, yan, mga Chinese garden, Japanese garden, yan. Yung iba magbabayad ka, yung iba naman hindi. Yan. Dito mo matatagpuan ang Rizal, ibang lugar na yata yung Rizal Park Hotel. Yan, ganda, no? Yan, that is the Rizal Park. Yan. Pagtawid mo dyan, sa kabilang kalsada, sakaya na ng jeep pa uwi dito sa atin. Yan, ganda, no? Yan, okay? And then we have Vietnam. Asan na si Vietnam? Pinagbigyan ko mga request nyo kasi may nag-ooras kaya sa akin. Ayan, maganda ang Vietnam. Although hindi pa to papaunlad din tong country, Jerusalem is also very beautiful. Ganda, no? Panis. Anong lugar to? Siya mo na yan. Kayo na mag-search, ha? Marami, alam nyo, mga timog silangang Asia, mga bansa is more on environment. Marami tayong magagandang ang ganda nito, no? Gusto ko makapunta dyan, yung kamay. Ang galing ng gumawa niyan, as in. Super. Parang ito, binild to during the gera, okay, during the war times. Maganda. Marami kang magandang pupuntahan sa... Yes! Libingan ng bayani, ma'am. Ha? Sa libingan ng bayani. Kalma ka lang.
Punta muna tayo sa Jerusalem, ha? Nakapila to eh. Libingan ng mga bayani, hindi ka pa nakapunta doon. Wala ka naman masyadong makikita doon, kundi puro libingan. Jerusalem. Ang gusto kong mapuntahan dito, ito yung pilgrimage. Gusto nyo ring mapuntahan yon. Pinicture yun ng Itbulaga dati. Mayamang bansa to, ha? Pero ito, hati. Kalahati. Ay, mix to. May Islam dito, may Christian dito. Ito yata yung nila. Your connection is not private. Why? Ayoko. Baka may virus ka. Baka ma-virus ako. I'm not using Google Chrome. I'm using Brave as my browser. Binablock niya lahat ng ads. I'm so masaya. Okay. Ayan, no. Ito yung, yung temple. Ganda, no? Ano din to? Very mainit. Mainit na bansa. Kasi nga, malapit sila sa equator. May gera din to, yung Kosovo, yun ang may gera. Di siya ganun kagandahan pag tinignan mo dito. Pero pag pumunta ka sa Israel tayo ha. Kasi nandun yung yung tinirhan ni Jesus Christ. Yun yung dinadalaw. Yung, pareho lang naman. Yan na yun. Okay, yan na yun. Ang maganda dito yung pilgrim. Yung pinupuntahan ng mga Ayan, yan. Yung mismong yung susundan mo saan naglakad si Kristo bago siya pinako. Yun yung madaming napunta. Madaming tao talaga. As in. Yan. Pero maganda yung loob. Maganda naman siya. Maunlad to, mayaman na country, Israel. And then, may request tayo, libingan ng mga bayani. Last na to Parang wala kayong time mag-search sa internet Ako, laging Monday to Sunday na yata ako na. Ayan na! Paano mo malalaman na mga bayani yun nakalibing? Ayan, may vlog. Laban niya? Maganda ba? Sa to? Sa Taguig. Ang dami namatay, ma'am. Natural. Libingan nga Ano ine-expect mong makita? Pero maraming namamasyal dyan. Bago yung COVID, para din kasi siyang park yan. Anyone naman can enter the libingan ng mga bayani. Maraming entrances. Pero ayan, ganyan itsura niya. Siguro pag namatay kang sundalo yata, pwede ka dito ilibing. Yeah. Oo. Yan, sa libingan ng mga bayani. Yung entrance, wala ba? Yung picture na... Ayan. Diba? Ayan. May ganyan. Alam mo, hindi kasi dito nakatira si libingan ng mga bayani at na isang hindi. Bastos. Sino yung isang hindi? Kaya mo nga sila dyan. Ayan, no? Pag Independence Day, nilalagyan nila ng ganyan. Tapos, yung kasi, yung libingan, si Rizal hindi dito nakalibing, okay? Sa Luneta Park, nandun yung niya, yung labi niya, okay? Si Andres Bonifacio, hindi ko rin alam kung saan nakalibing. Mga mga recent na mga bayani, okay? Mga dating presidente ng Pilipinas, pag namatay sila, yan. Dito sila ililibing, okay? Yan, okay? Meron pang request? Ma'am, sa libingan na, yan, wala na yata. Yung Amerika, sige, pagbigyan natin, ha? Punta tayo sa New York. Maraming COVID dito na. Gusto mo talaga pumunta? Ganda, no? Pero maganda. Yun lang, mahal. Mabuhay sa Amerika. Merong mga syudad na mura. California, mura. Okay? Pero New York is pinakamahal na city. Pag dito ka tumira, dapat ang kita mo sa isang buwan is 300,000 pesos. Pag sa New York ka titira. Okay? Pero pag sa California, mabubuhay ka na sa 100,000. And then of course, the famous Statue of Liberty. Punta tayo.
Yan. Sinilip ko lang kasi sabi nyo eh. Pero maraming magaganda. Ganda, no? Maraming magagandang lugar dito. Yan, mga famous na mga landmarks ng US. Ganda niya, no? May gold to eh. I don't know if you read about this pero yung crown niya o yung apoy niya yung may gold. Basta something like that. Meron totoong gold sa katawan ng estatwa na to. Kaya to iniingatan. Yan, may gold yan. May gold sa kanya. Ganon din kay Jose Rizal. I don't know why, pero yung kay Jose Rizal, yung 3 star sa taas, totoong gold yun. Kaya may bantay. Ito, I don't know kung may bantay to. Meron din nata, kaso kasi nasa gitna to ng tubig eh. Malamang naka-CCTV. Oo. May gold to. Yung crown niya ata may gold to. Something like that. Si Rizal din meron. Okay, yung star sa taas. Okay? May tanong pa. Do you have any question? Wala po, ma'am. So punta tayo sa Wuhan. Wuhan, hindi Wuhan. Oh, I have last 5 minutes Wuhan, China. Naintriga ba kayo kung ano itsura ng Wuhan? Ako din. Ano naman, very probinsya. Oh, you see, maganda. Pero dito nanggaling ang COVID sa laboratory nila. Pero maganda siya, Maganda, no? Alam niyo, China naman is marami magandang lugar. Sobrang laki naman kasi ng bansa na yun. Hindi mo yung maikot in 1 month siguro sa sobrang lawak. Yung city, maraming pabrika. Merong mga city, merong mga province na puro pabrika lang. Oo. Yun yung mga kadalasan malala ang air pollution. At this is Wuhan. Oo, okay naman. Pero yung market kasi, yung pinakita, yung pinagmulan, di ganun kaganda. Ayan, mayroon din silang mga ganyan, parang Philippines lang, di ba? Yung Hubei. Ito yung Hubei. Pero meron din silang mga tourist pa. Ito, COVID na to kasi naka-face mask yung mga tao. Di ba? Ano ba? May request pa dito eh. Australia. Maganda Australia, nak. Germany naman, ma'am. Wait. Ito tayo, Yan nyo. Minsan nga tayong the map of Australia. Ganda ng Australia. Ayan, Ganda, no? Maganda magtrabaho dito. Malapit lang sa Philippines. Ma'am, sa Mars po. In case gusto nyo mag-OFW, Australia is one of the best choice. And New Zealand. Yan, magkakatabi. Maliit lang na. Ibang galaxy na. John Mark? What? Germany naman daw. Dami niyo request, Ma'am, sa Mars po. Sa Moscow? Punta tayo doon. Wait, Germany. Alam nyo, maraming mga magagandang bansa sa Europe. This is the flag of Germany. Ito ang city. Ganda, no? Marami magagandang library dito. Wala, gusto ko nga pumunta dun eh. Mahal ng pamasahe. Ayan. Itong Germany, bago to umunlad. Naku, ang dami din pinagdaanan nito. Mga gera, civil war, mga pananakop. Dati sila nanakop pero after ng World War II, sila yung nasakop. Lumiit ng lumiit yung bansa nila. Dito, Atlantis. John Mark, ano yun? Pwede na mag-leave. Go ahead po. Mars na yung next. Tumigil ka. Wala tayong makikita sa Mars. Okay, so if you have no more questions, I guess we end the class here. So please take note of doing your assignment. Siguro libre naman kayo mamayang hapon para gawin yung assignment ninyo. Okay, so I will see you next week. We will discuss module 2. Okay, by next week. Okay? So, hindi. Malamang hindi na ako mag-discuss. I will assign the group. Okay, yung team buddies na ang magdi-discuss. Yun. Tapos mag-feedback na lang ako. Ha?
Okay? So, by next week. Okay? So, I will see you next Tuesday. Tama ba? Next Tuesday. Okay. So, thank you for joining me. Bye-bye. Thank you Bye-bye po. po, ma'am. Have a Thank you. nice day. Bye, ma'am. Bye-bye po. Thank you po. Bye. Bye po. Pupunta na po sa Mars. Kita-kita na sa Punta Mars. tayo. Nagpalista na ako sa Mars. Maiiwan ka ba? Saglit lang Nagpalista na dyan, daw si Mark, ma'am. ha? Tara sa Mars. Saglit. Sige po, ma'am. Mars, wait lang. Oh, mukhang may mga friends ka pa dyan sa Oh, ayan. And ma'am, Ayan. thank you po. Oh, di ba? Yan lang makikita natin dun. Sige po, ma'am. Oh, okay ka na. Ang alin?